Kung iniwan ka ng boss namin, baka may dahilan. Baka kasi tulad ng itsura mo ngayon. Gulo-gulo, amoy pawis, kumakain ng tira ng aso. Sigaw ng babae na nakag-recognize sa babae habang pinagtatawanan nito na nakaupo sa abandonadong lote. Tanga ng iyak na anak sa gutom. Sa kabilang panig ng mundo habang nasa loob ng isang executive jet sa CEO Mateo Alcaraz, dumating ang tawag ng kanyang tauhan. Boss, natagpuan na po namin ang ex-wife ninyo. Kumakain ng pagkain ng aso. May karga siyang bata. Nabitawan niya ang basa ng alak. Nanlaki ang mata. Call the tower. Turn the jet. Susunduin ko ang mag-ina ko. Sa loob ng isang marangyang executive jet na lumilipad sa himpapawid patungong Tokyo, malamig ang hangin mula sa air conditioning, pero mainit ang dibdib ni Mateo Alcaraz. Wala siyang suot na coat, isang simpleng puting shirt lamang. Nakabukas ang unang 2 botones at hawak-hawak niya ang isang baso ng mamahaling alak. Sa edad na 32 taon, siya ang tinaguriang pinakabatang tycoon sa Southeast Asia. Ngunit sa kabila ng karangyaan, ang kanyang mga mata ay laging pagod, laging may hinahanap. Napalingon siya nang bumukas ang cabin door. Si Aris, ang kanyang matagal ng chief of security, ay may hawak na satellite phone. Sir, Aniya na bahagyang kinakabahan. May tawag po mula kay Lucas, urgent daw. Tumango si Mateo at kinuha ang telepono. Lucas? Malamig niyang bate. Anong meron? Sa kabilang linya, bumungad ang boses na bahagyang nanginginig. Boss, natagpuan po namin si Clara. Nanlaki ang mata ni Mateo, para siyang binuhusan ng yelo. Sa loob ng 7 taon, ilang beses niyang sinubukang limutin ang pangalang iyon. Clara, ang babaeng minsan niyang minahal ng buong buo, at minsang iniwan. Ulitin mo nga? Tanong niya. Halos hindi siya makahinga. Si Clara po, nasa Bicol. Natagpuan namin sa isang abandonadong lote, sir. Nakakagulat ang lagay niya. Kumunot ang noon ni Mateo. Anong ibig mong sabihin? Kumakain po siya ng pagkain ng aso. Nakatabi sa isang asong galisin. May kasama pa siyang batang babae. Mga 6 na taong gulang. Gutom na gutom ang bata, iyak ng iyak. Parang sinusubukang pakalmahin ni Clara gamit ang tubig na may asukal na sa lumang bote ng soft drink. Bumigat ang dibdib ni Mateo. Bata? Bulong niya. Anak niya? Hindi po kami sigurado, sir, pero mukhang ganun na nga. Nakapulupot ang bata sa kanya. Tawag ng mama. At si Clara hindi po siya makatingin ng diretsyo. Tulala, parang baliw. Nabitawan ni Mateo ang hawak na baso. Kumalabog ito sa marmol na sahig ng jet at tumilamsik ang alak. Hindi niya pinansin. May litrato ka? Aniya. Opo, sir, ipapadala ko po ngayon. Agad ding dumating ang larawan sa tablet na hawak ni Aris. Ipinakita niya ito kay Mateo. At doon, tumambad ang isang imaheng hindi niya kailanman inakalang makikita pa. Si Clara, payat, madungis, magulo ang buhok, at tila hindi naliligo ng maraming linggo. Nakaupo sa tabi ng isang asong galisin, nakayakap sa isang batang babae na marungis din, nanginginig sa lamig. Hawak ni Clara ang isang bote ng soft drinks na may tubig, pilit pinapainom sa bata. Sa gilid nila ay nakakalat ang basyo ng lata ng dog food. Tila iyon ang huling kinain. Hindi na kailangan sabihan ni Mateo, tumayo siya, mariin ang mga mata at bumulong. Call the tower. Nagkatinginan ng mga crew sa loob ng jet. Si Aris ang unang kumilos. Turn the jet around. Utos ni Mateo. We're going back to the Philippines now. Sir? Tanong ni Aris sa tila hindi makapaniwala. Iiwan niyo po ang Japan deal? Higit pa sa negosyo ang nakataya dito, Aris. Mariing sagot ni Mateo.
Kung si Clara nga yun, at kung ang batang kasama niya ay anak ko, paano ko na isang tabi yun ng 7 taon? Sir, baka hindi naman siya yun. Posibleng kamukha lang. Hindi ako nagkakamali. Kilala ko ang asawa ko. Sagot naman ni Mateo na puno ng determinasyon. Kahit duguan, kahit marungis, kahit baliw pa siya ngayon, mata pa lang niya, kilala ko na. At ang batang yun, wala akong pakialam kung akin siya o hindi. Basta't kasama siya ni Clara sa lahat ng hirap, may karapatan siya sa lahat ng yaman ko. Tila natameme si Aris. Ilang taon na rin niyang kilala ang boss niya. Ngunit ngayon lang niya nakita si Mateo na ganito. Puno ng damdamin, puno ng paninindigan. Paglanding natin, ihanda ang sasakyan. Dagdag ni Mateo. Ihanda rin ang penthouse. Magpadala ng doktor. Magdala ng therapist para sa bata. At isa pa, pakisecure ang lugar kung nasan sila ngayon. Walang press, walang mga aabala. Hanggat hindi ko sila nakikita, walang makakalapit. Opo, sir. Habang muling binabago ng piloto ang ruta ng jet, tiningnan muli ni Mateo ang larawan. Nagtatama ang mga mata nila ni Clara, kahit sa litrato lang. At sa kabila ng lahat ng dumi, gutom, at luhang namuo sa mukha nito, alam niyang iyon pa rin ang babaeng minahal niya. Bumalik sa kanyang isipan na huling gabing magkasama sila. Hawak kamay, habang humahampas ang ulan sa bubong ng lumang kotse ni Clara. Pareho silang nangangarap ng simpleng pamilya, malayo sa gulo ng corporate world, malayo sa kasinungalingan ng mundo ng yaman. Ngunit isang araw, bigla na lang itong nawala. At sa bawat tanong niya noon, laging may sagot ang kanyang ama. Nagloko siya. Iniwan ka. Hindi ka na mahal. Naniwala siya noon. Ngayon gusto niyang murahin ang sarili. Clara, bulong niya sa sarili. Kung nasan ka man ngayon, hintayin mo ako. Hindi na kita pababayaan. At sa unang pagkakataon, sa loob ng 7 taon, bumalik ang tibok ng puso ni Mateo. Hindi bilang CEO, kundi bilang lalaking handang harapin ang nakaraan. Para sa babaeng kailanman ay hindi niya nakalimutan. Ang araw ay tirik na tirik nang marating ng mga tauhan ni Mateo ang abandonadong lote sa gilid ng isang baryo sa Bicol. Dito sa isang lugar ay matagal nang kinalimutan ng gobyerno ng lipunan. Nakita nila ang isang eksenang hindi malilimutan. Isang babaeng nakaluhod sa tabi ng isang asong galisin. Yakap-yakap ang isang batang babae ng mga 6 na taong gulang. Parehong gutom, parehong madungis, parehong tila walang tiwala sa mundo. Si Clara, ang babaeng iniwan, inakalang nawawala, at tinuring na patay na sa puso ni Mateo. Nakadamit ng kupas sa duster si Clara, butas-butas at may mansya ng putik. Ang kanyang buhok ay gusot, tila hindi pa nahihiraman ng suklay sa napakatagal na panahon. Ngunit ang mas masakit sa lahat ay ang paraan ng kanyang pagngiti. Malungkot, pilit, at puno ng takot. Lalo na kapag may lumalapit na tao. Clara, maingat na tanong ng isa sa mga tauhan ni Mateo. Napalingon si Clara. Mabilis na niyakap ang bata. Tila hayop na ipagtatanggol ang kanyang anak sa sino mang lalapit. Akin to! Huwag niyo kaming lalapitan! Sigaw niya habang humahakbang paatras. Nanlalaki ang mga mata. Wala kaming kasalanan! Wala kaming inaagawan! Hindi kami mananakit. Mahinahong sagot ni Aris, ang Chief of Security ni Mateo. Kaibigan kami ni Mateo Alcaraz. Boss namin siya, paparating na siya, Clara. Muling napaatras si Clara at parang hindi siya makapaniwala. Mateo, huwag yung bagitin ang pangalan niya. Hindi na kami importante sa kanya. Sumingit ang batang si Lily. Mama, sino si Mateo? Napahawak naman si Clara sa pisngi ng anak. Wala anak, wala. Tayo lang palagi. Habang nag-uusap sila, unti-unting lumapit ang ilang tao sa paligid.
mga tambay, mga nakatira sa paligid ng abandonadong lote. Ilan sa kanila ay pinagtatawanan ng dalawa. "Yan yung baliw na babae, diba?" Bulong ng isa. "Lagi ko siya nakikitang kinakausap ang aso. Akala mo mayaman dati. Ngayon parang palaboy." "Oo nga," sabat naman ng isa. "Kung iniwan siya ng boss nyo, baka may dahilan. Baka kasi tulad ng itsura niya ngayon, gulo-gulo, amoy pawis, kumakain ng tira ng aso." Humalakha ang mga tao. Isa pa nga sa kanila ay nagtulak ng lata ng dog food palapit sa paanan ni Clara. "O, ito pa, baka gusto mo." Napaluha si Clara. Hindi dahil sa kahihiyan, kundi dahil sa takot na baka makita ni Lily ang lahat ng ito at isipin na ito ang karaniwang trato sa kanila. Ngunit hindi siya gumante. Hinaplos lang niya ang likod ng anak at bumulong. "Tahan na. Kakain na tayo mamaya. Basta magtiwala ka kay mama." "Gutom na po ako, mama." Mahina ngunit masakit sa pandinig ang tinig ni Lily. Mabilis na kinuha ni Clara ang isang sirang bote na may halong tubig at asukal. Iyon ang gatas nila. Inilapit niya sa bibig ng bata. "Uminom ka muna, anak. Sandali na lang, ha? Sandali na lang." Sa di kalayuan, huminto naman ang isang itim na SUV. May mga media personnel na nakasunod. Kumalat na sa social media ang larawan ni Clara at Lily. Isang babae na sinasabing dating asawa ng bilyonaryo. Ngayon, parang palaboy. Pagbukas ng pinto, bumaba si Mateo. Nakasuot ng simpleng long sleeves at maong. Diretso siyang lumakad papunta kay Clara. Hindi niya pinansin ang mga kamerang nakatutok sa kanya. "Sir Mateo, confirm ba na siyang asawa ninyo?" Tanong ng isang reporter. "Sir, bakit siya parang sira na daw ang ulo? May anak na po ba talaga kayo?" Hindi siya sumagot. Sa halip, lumuhod siya sa harap ni Clara. Hindi naman makagalaw ang babae. Para siyang estatwa na tila kiniliti ng isang alaala. "Clara?" Mahinang sambit ni Mateo. Hindi makapaniwala si Clara. Napaatras siya. Hindi. Hindi pwede. Isa lang tong panaginip." Pero si Mateo ay hindi na alintana ang dumi ni Clara. Lumapit siya at parahang hinawakan ang kamay nito. "Sumama ka na sa akin. Dadaling ko kayo sa ligtas na lugar. Hindi ka na muling magugutom. Hindi na iiyak ang anak mo. Pangako." "Hindi mo kami kilala." Mahina ngunit buo ang boses ni Clara. "Hindi mo kami kailangan. Pero kailangan ko kayo." Bulong ni Mateo. "Lalo ka na, Clara. At kung siya man ay anak ko, lalong-lalo kong kailangan ng aking mag-iina." Muling napatingin si Lily kay Mateo. "Ikaw po ba si tatay?" Napangiti si Mateo. At sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 7 taon, umagos ang luha sa kanyang pisngi. Mula sa hangin ng Bicol hanggang sa mga LED screen sa EDSA, kumalat ang balita ng mas mabilis pa sa hangin. Breaking news! CEO Mateo Alcaraz nagpakita sa isang abandonadong lote sa Bicol kasama ang isang babaeng pinaniniwalaang dating asawa. Live sa lahat ng major news networks. Trending topic sa social media. Lahat ng mata kay Mateo at kay Clara. Nakatutok ang kamera nang bumaba si Mateo mula sa kanyang SUV. Bitbit ang kanyang reputasyon, ang kanyang pangalan, at ang kanyang puso. Ang mga tao ay nagsisigawan. Kinukunan siya ng video habang ang media ay walang habas na nagtatanong. "Sir Mateo, confirm po ba na siya ang ex-wife ninyo? Bakit siya napunta sa ganitong kalagayan, sir? Paano po ang bata? Anak niyo po ba siya?" Ngunit hindi sumagot si Mateo. Wala ni isang salita. Tila binulag ang kanyang pandinig sa dami ng tanong. Ang tanging pinunteriya ng kanyang mata ay ang marungis na babaeng nakaluhod sa lupa. Niyakap ang isang batang nanginginig sa lamig at gutom. Si Clara. Dahan-dahan siyang lumapit
bawat hakbang ay tila humahati sa kasalukuyan at kahapon. Bawat segundo parang isang taon sa bigat ng damdamin niya. Nang nasa harapan niya si Clara, huminto siya. Pinagmasdan ng itsura ng babaeng minsang tinawag niyang asawa at minahal higit sa kanino at kahit ano. Walang makapagsalita. Tahimik ang paligid, parang pinatay ng hangin ang bawat bulong, bawat sulyap. Tanging ang tibok ng puso ng lahat ang naririnig. At sa gitna ng lahat ng mata, lente at mga hukom ng lipunan, yumuko si Mateo at niyakap si Clara. Hindi alintana ang putik, ang amoy, ang luhang dumadaloy sa pisngi ng babae. Isiniksik niya ang mukha niya sa liig nito. "I'm sorry," bulong niya, halos hindi marinig. "I should have never let you go." Napahagulhol naman si Clara. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit isinisiksik ang anak sa gitna nila, parang proteksyon mula sa lahat ng mata. "Mateo," tinig niya ay putol-putol. "Bakit ngayon lang?" Walang sagot si Mateo. Tanging paghigpit ng yakap ang naging kasagutan. Samantala, sa tabi nila ang batang si Lily naman ay nakatingin lamang. Hindi maintindihan ang nangyayari, pero alam niyang may kakaiba. Hindi ito ang pangkaraniwang araw ng gutom at pandidiri mula sa mga estranghero. Ito ay may ibang klaseng presensya. "Siya po bang papa ko, Mama?" tanong ni Lily. Napalingon naman si Mateo. Tiningnan ng bata at unti-unting lumuhod sa harapan niya. "Lily, diba?" Malambing niyang tanong. "Ako si Mateo. Pwede mo ako tawaging tatay kung gusto mo." Tumingin si Lily sa kanyang ina. At nang tumango si Clara, dahan-dahang lumapit ang bata kay Mateo. Ni hindi na siya natakot sa dumi ng barong at sa kumikinang na relo nito. Yumakap siya. Mas mahigpit pa sa kahit anong yakap. Napaluha si Mateo. Sa di kalayuan, ang media ay hindi makapaniwala sa nasasaksihan. Ang pinakatanyag na CEO sa bansa, yakap-yakap ang isang batang marungis, ang batang baliw raw. Dating asawa. Ang chismis ay naging katotohanan. Ang balita ay naging alamat. Sa loob ng isang oras, kumalat sa lahat ng news site. Clara, the missing wife of Mateo Alcaraz, found alive in poverty. Is this Mateo's secret child? Why did he leave her behind? Pero wala nang pakaalam si Mateo. "Dalhin na natin sila," utos niya kay Aris. "May van na po sa likod, sir. Tahimik ang doon-doon. Pwede nating iwasan ng media." Tinulungan niya si Clara na tumayo. "Kailangan mong magpahinga. Makakain ka ng maayos. Safe ka na, Clara." Ngunit bago sila makaalis, may lumapit na babaeng reporter. Sumugod ito sa gitna ng crowd at humarap kay Clara. "Clara, anong pakiramdam mo na muli na kayong magkakasama?" Hindi pa man nakakasagot si Clara, may isa pang babae ang sumigaw sa gilid. Isa sa mga nanliliba kanina. "Hoy, Mateo! Yan yung pinagmamalaki mong asawa? Baliw na, marumi pa." Agad pumagitna si Mateo. "Hindi ako pumayag na bastusin niyo siya noon. Lalong hindi ngayon." Nagulat ang lahat. Tinig niya'y buo, puno ng galit at determinasyon. "Si Clara ang asawa ko. At kung may kahit sinong magtatakang saktan siya, ako mismo ang kakalabanin ninyo." Tahimik ang paligid, walang sumagot. Wala nang nakatawa. Matapos ng ilang segundo, tinulungan ni Mateo sina Clara at Lily na makapasok sa van. Mahigpit ang pagkakayakap niya sa dalawa, habang papalayo sila sa mga mata ng lipunan na minsang lumamon sa kanyang minamahal. Sa loob ng sasakyan, hinawakan niya ang kamay ni Clara. "Wala ka nang dapat alalahanin. Andito na ako." Pero sa mata ni Clara, may lalim pa ring hindi matukoy. May lamat na hindi kayang pagalingin ng kahit anong yaman. At sa likod ng yakap nilang tatlo, may paparating na bagyong hindi nila inaasahan. Ang katotohanan ng nakaraan.
7 taon na nakalipas. Bago pa naging headline ang pangalan ni Clara bilang asawang nawala, bago pa siya naging larawang marungis na pinagtatawanan sa social media, siya isang simpleng babae na punong-puno ng pangarap. Si Mateo Alcaraz, ang tagapagmana ng Alcaraz Holdings, ay kanyang kabiyak at sa mata ng mundo, sila'y perpektong mag-asawa. Hindi marangya ang kasal nila, ngunit puno ito ng pagmamahal. Nagsimula sila sa isang maliit na condo unit. Lumilika ng sarili ng mundo mula sa malayong gulo ng negosyo at pamumulitika ng pamilyang Alcaraz. Ngunit ang mundo ay hindi laging mabait sa mga babaeng hindi galing sa alta sosyedad. Hindi siya para sa'yo, Mateo, sambit ni Don Emilio, ang ama ni Mateo, habang tinititigan si Clara mula sa bintana ng ancestral mansion. Mabait siya, oo. Maganda, oo. Pero hindi siya Alcaraz. At lalong hindi siya mapagkakatiwalaan. Huwag mo siyang husgahan dahil lang sa pinagmulan niya. Mariing sagot naman ni Mateo. Mahal ko siya, Tay. Napangisi si Don Emilio. At gaano mo na siya kakilala para ipusta mo ang buong pangalan natin sa kanya? Ilang araw lang lumipas, isang eksena ang nagbago sa lahat. Umuwi si Mateo mula sa business trip sa Hong Kong. Pagpasok niya sa kanilang kondo, nadatnan niya ang unit na gulo-gulo. Sa sala, may mga gamit ng lalaki. Brief, t-shirt at isang hotel keycard na may pangalan ng isang sikat na hotel. Sa loob ng aparador ni Clara, may isang papel na mukhang ticket, round trip to Cebu sa ilalim ng pangalang Clara Alcaraz at guest. Nanginig ang kamay ni Mateo. Parang dinurog ang kanyang puso. Bumukas ang pinto ng CR. Lumabas si Clara, basang-basang buhok at nakasuot ng robe. Love, andiyan ka na pala. Sinong lalaki ang kasama mo sa Cebu? Tanong ni Mateo. Walang emosyon sa boses, pero naglalagablab ang mata. Napakunot si Clara. Ha? Anong Cebu? Anong sinasabi mo? Kinuha ni Mateo ang ticket at itinapon sa harap niya. Anong ibig sabihin nito? Pinulot ni Clara ang papel at tiningnan at biglang napatitig. Ito yung ticket na binili mo dati para sa anniversary natin, di ba? Pero hindi natuloy kasi. Tumigil ka. Putol ni Mateo. Ano tong gamit ng mga lalaki sa sala? T-shirt? Hotel keycard? Nanginginig si Clara. Hindi akin yan. Wala akong ideya kung paano. Umalis ka. Malamig na utos si Mateo. Hindi kita kayang tignan. Hindi kita kayang pakinggan. Lumabas ka. Mateo! Lumuluha na si Clara. Pinilit siyang lapitan. Please, pakinggan mo ako. Wala akong ibang lalaki. Hindi ko alam kung paano napunta dito ang mga yan. Ngunit matigas si Mateo. Kung ayaw mong lumabas sa ayos, ipapatawag ko mga tao ko. At noon, nagsimulang mabasag ang mundong binuo ni Clara. Nagmadali siyang umalis. Walang dala kundi ang isang backpack, cellphone at ang perang natira sa allowance niya. Hindi siya nakapagsalita. Hindi niya maipaliwanag. Wala siyang pruweba. Wala siyang saksi. At ang tanging taong pinagkakatiwalaan niya ay siya na ring hindi naniwala. Nang gabing yon, sinubukan pa rin niya makipag-ugnayan kay Mateo. Ilang beses siyang tumawag, nag-text hanggang sa tuluyan na siyang i-block nito. Pati mga social media niya ay tinanggal. Sa sobrang kahihiyan, hindi siya umuwi sa pamilya. Hindi siya makatingin sa sarili sa salamin. Tumira siya sa isang kaibigan sa probinsya habang pilit na binubuo ang sarili. Ngunit ang sakit ay tila lason sa kanyang kaluluwa. Ilang buwan siyang naglakad na parang anino. Hindi alam kung saan tutungo. Hanggang sa isang araw, nagising siyang nasa ospital. Nabundol siya ng tricycle sa gilid ng palengke. Walang ID, walang contact info, ni hindi niya matandaan kung anong nangyari. At doon, sa isang maliit na ospital sa Bicol, may batang ibinigay sa kanya. Ito ang anak mo, sabi ng nurse. Ipinanganak mo habang wala kang malay. Sabi nila galing ka sa trauma. Hindi mo maalalang ilang linggo bago ka nadala rito. Tinitigan niya ang sanggol. Walang pangalan, walang identity.
Ngunit isang bagay lang sigurado. Ito ang sanggol na tinanggap ng kanyang puso. Lily, bulong niya. Iyan ang itatawag ko sa'yo. Simula noon, ginugol na ni Clara ang bawat araw sa pagpapalaki sa batang iyon. Nakitira siya sa mga lumang barong-barong, tumira sa bangketa, nagpalipat-lipat ng lugar, walang pera, walang tulong, walang tiwala. Pinilit niyang maging ina sa gitna ng kawalang-wala. At sa bawat gabi ng gutom, may isang dasal siyang inuulit-ulit. Sana kahit isang araw, makita mo kami ulit, Mateo. Kahit isang araw lang. Tahimik ang loob ng penthouse ni Mateo sa Maynila. Malamig ang air conditioning, ngunit nanunuot sa bawat sulok ng silid ang tensyon. Doon sa kwartong pansamantalang inihanda ng kanyang mga tauhan, naroon si Clara at si Lily. Nakaayos sa malinis na damit at bagong paligo. Nakahiga si Lily sa kama. Mahimbing ang tulog habang si Clara naman ay nakaupo sa gilid, hawak ang maliit na kamay ng bata. Pinagmasdan niya ang kanyang anak. Ang batang isinugal niya ang lahat mula sa dangal hanggang sa buhay. Maitaguyod lamang. Wala siyang birth certificate? Tanong ni Mateo sa malumanay ngunit punong-punong boses mula sa pintuan. Tumango si Clara. Walang pangalan ng ama. Walang apelido. Wala siyang kinikilalang gobyerno, Mateo. Para sa batas, hindi siya umiiral. Pumasok si Mateo sa kwarto, dahan-dahan ang hakbang. Bakit hindi mo ako hinanap? Tanong niya na puno ng sugat ang tinig. Napangiti si Clara na mapait. Akala ko, ikaw ang dahilan kung bakit ako nawala. Akala ko, ikaw ang unang naniniwala sa mga kasinungalingan. Humugot siya ng malalim na hininga. At sa totoo lang, hindi ko rin alam kung ano ang totoo ng mga panahong yon. Parang nabura ang lahat. Lumapit si Mateo at umupo siya sa silyang kaharap ng kama. Clara, hindi ko alam. Akala ko talaga niloko mo ko nun na may iba kang lalaki. May ebidensya. Ebidensya? Bulong ni Clara. Alam mo bang sa araw na yon? Sa oras na yon, isa lang ang iniisip ko. Ang masurpresa ka sa anniversary natin pero ang bumungad sa akin, galit mo. At ang mga mata mo punong-puno ng pagdududa. Doon ako tuluyang nawasak, Mateo. Tahimik si Mateo. Hindi niya alam kung paanong huhugutin ang lakas para humingi ng tawad sa isang sugat na siya mismo ang nag-ugat. Tumingin si Clara sa kanya, diretso sa mata. Anak mo si Lily, Mateo. Nanlaki mo mata ni Mateo. Sigurado ka? Hindi ko siya inuluwal sa alaala ko. Pero siyang sanggol na ibinigay sa akin nang magising ako sa ospital. Sinabi nilang ako ang ina. At mula sa unang titig ko sa kanya, alam kong siya ang anak ko. Napalunok si Clara. Pero wala akong maipakitang birth certificate. Wala akong pruweba. Ang tanging hawak ko lang ay ang paniniwalang ikaw ang ama niya. Tumingin si Mateo kay Lily. Mahimbing ang tulog nito. Mapayat rin ito. May bakas ng pangangalirang sa mukha. Ngunit may inosenteng ngiti sa labi. 6 na taong gulang na siya? Tanong niya. Tumango si Clara. Ipinanganak siya 3 buwan matapos akong mawala sa Maynila. Saglit na naglakbay ang isip ni Mateo. 7 taon na nga nakalipas mula nang mawala si Clara. Ibig sabihin, maaaring siya nga ang ama. Ngunit sa dami ng butas sa istorya, hindi rin niya masisisi ang sarili sa pag-aalinlangan. Kung siya nga ang anak ko, Clara, patawarin mo ako, bulong niya. Patawad sa 7 taong pagkukulang. Napayo ko si Clara. Ang hinihingi ko lang noon, kahit isang tanong mula sa'yo. Isang pagdududa sa sinabi ng ama mo. Pero tumalikod ka rin kaagad, Mateo. Tahimik muli ang silid. Walang ingay, kundi ang mahinang hilik ni Lily. Hindi pa huli ang lahat. Mahina ngunit buo ang tinig ni Mateo. Kung papayag ka,
Gusto kong panagutan ng pagiging ama ko kay Lily. Gusto kong bigyan siya ng apelido. Gusto kong itama ang mali. Napatingin si Clara sa kanya. May luha sa kanyang mata, ngunit hindi pa rin nawawala ang pagdududa. At kung hindi siya lumabas sa anak mo, anong gagawin mo? Hindi agad sumagot si Mateo. Sa halip, lumapit siya kay Lily. Hinaplos ang buhok nito. Wala akong pakialam sa resulta. Bata siya. Wala siyang kasalanan. Siya ang kasama mo sa hirap, sa gutom, sa pagdaraho. Kung paano mo siyang minahal, dapat lang na mahalin ko rin siya. Napaluhod si Mateo sa harap ni Clara. Isang tagpong hindi niya kailanman inakala. Kung bibigyan mo ako ng pagkakataon, gusto kong simulan muli. Hindi lang para sa atin, kundi para kay Lily. Hindi na nakasagot si Clara. Tahimik siyang lumuhod din at niyakap si Mateo. Hindi bilang asawa kundi bilang magulang ng batang matagal nang walang pangalan. Ang pagbabalik ni Mateo kasama sina Clara at Lily sa Alcaraz Mansion ay hindi isang mainit na pagtanggap, kundi isang pagsabog ng tensyon at tahasang pagtutol. Sa malawak na driveway ng mansyon, huminto ang itim na van. Bumaba si Mateo. Kasunod sina Clara at Lily. Nakasuot si Clara ng simpleng blusa at maayos sa pantalon, habang si Lily naman ay hawak-hawak ang stuffed toy na inabot sa kanya ni Mateo kaninang umaga. Bahagyang nangingimi ang bata habang lumilingan sa paligid ng bagong kapaligiran na malaki, malamig at banyaga. Pagpasok pa lamang nila sa receiving area ng mansyon, sinalubong agad sila ng matalim na boses ni Don Emilio. Ano ginagawa ng babaeng yan dito? Tanong ng matanda. Tumindig mula sa upuan. Hawak ang kanyang tungkod na tila kayang paluin ng sino mang sumuway. Hindi mo malang kami sinabihan, Mateo. Sabat naman ni Tita Minerva, ang tiyahe ni Mateo. At yung batang yan, basta mo nalang ipapasok dito? Anak mo raw? Tiningnan ni Mateo ang kanyang pamilya. Ang mga taong buong buhay niyang sinunod, iginagalang, ngunit sa araw na yon, hindi siya natitinag. Si Clara ang asawa ko, at si Lily. Anak ko man o hindi ay responsibilidad ko. Mariin niyang sagot. Kung hindi niyo siya kayang tanggapin, ako ang aalis. Nagkatinginan ng mga matatanda sa paligid. Sanay silang sila ang may huling salita. Ngunit iba na si Mateo ngayon. Hindi na siya batang sunod-sunuran, kundi lalaking may sariling paninindigan. Hindi mo ba naaalala kung paano siya nagpakasasa noon sa iba? Singit pa ni Don Emilio. Umuusok ang mata sa galit. Niloko ka niya. Pinaniwala tayong nagmahal siya ng iba habang ikaw ay nagtatrabaho sa labas ng bansa. Pinaniwala ninyo ako. Mariing tugon naman ni Mateo. At pinagsisihan ko yun araw-araw sa loob ng 7 taon. Hindi siya nagkanulo sa akin. Kayo ang nagturo sa akin ng pagkakait, ng pagdududa, at pagkalimot sa taong dapat kong pinaglaban. Hindi sumagot si Don Emilio. Sa halip ay tinapik ang tungkod sa sahig at tinalikuran sila. Kung ayaw niyo makasama si Clara at Lily sa iisang bubong, ayos lang sa akin. Pero hindi ko sila palalayasin. Hindi ko na uulitin ang pagkakamali ko noon. At kung kailangan kong iwan ang lahat ng to para sa kanila, gagawin ko. Napahawak si Clara sa braso ni Mateo. Tila gustong pigilan. Mateo, wag. Ayokong ikaw naman ang mawalan. Tiningnan siya ni Mateo. Ngunit mas mahalaga kayo. Maya-maya ay lumapit si Manang Edna, ang matandang katulong na halos 30 taon na sa serbisyo ng Alcaraz. Sir Mateo, inayos ko na po ang guest room. Malinis na rin ho ang kama, may mga bagong linens at may mga pagkain mainit sa kusina. Sabihin niyo lang po kung anong kailangan ni Ma'am Clara at ni Lily. Ngiti naman ni Manang Edna kay Lily. Napangiti ang bata. Unang beses nang ngumiti mula nang makarating sila sa Maynila. Salamat, Manang, ha? Sagot ni Mateo.
ikaw ang una sa pamilyang to na tumanggap sa kanila. Dahil hindi ako bulag, sir. Bulong ni Manang. At hindi rin ako pipi. Habang paakyat sa hagdanan patungo sa silid, hindi maiwasan ni Clara ang maglakad ng mabagal. Mula sa amoy ng bagong linis na tiles hanggang sa chandelier sa kisame, malinaw ang pagkakaiba ng mundong ito sa dati nilang tinutuluyan. Ang abandonadong lote, ang sira-sirang kulambo, ang ingay ng mga batang lansangan. Masyado tong marangya, bulong ni Clara. Hindi kami bagay dito. Hindi ako naghahanap ng bagay, sagot ni Mateo habang hawak ang kanyang kamay. Ang gusto ko lang ay makabawi. Pagpasok nila sa kwarto, may naghihintay ng maliit na mesa ng pagkain. Sopas, pandesal, prutas at gatas para kay Lily. Agad na umupo ang bata at kumain na parang matagal nang hindi nakatikim ng mainit na sabaw. Tahimik si Clara habang pinagmamasdan ng anak. Umupo siya sa gilid ng kama, niyopos ang sarili, tila nilalamig. Lumapit si Mateo at inabot ang isang blanket. Ayokong isipin mong ito ay limos. Ito ay bahagi ng tahanang matagal nang dapat naging sa inyo. Huminga ng malalim si Clara. Paano mo kami mapoprotektahan kung mismong pamilya mo ang nais kaming itaboy? Simple lang, sagot ni Mateo. Magtatayo tayo ng sariling tahanan. Kung hindi man dito, sa kahit anong lugar na may respeto at kapayapaan. Basta kasama kayo. Hindi alam ni Clara kung maniniwala pa siya. Masyado nang marami ang kanyang nasaksihan, ang kanyang tiniis. Ngunit sa mga mata ni Mateo, may bagong ningning. Hindi ito ang lalaking nang iwan noon. Ito ay isang ama. Isang lalaking handang sumalungat sa mundo para sa kanila. At sa gabing yon, habang mahimbing na natutulog si Lily sa gitna ng malamig na silid, nagtanong si Clara sa sarili. Posible kaya magsimulang muli? Kahit ilang ulit ka nang nadurog? Isang linggo na ang lumipas mula nang muling manirahan sina Clara at Lily sa Alcaraz Mansion. Bagamat hindi pa rin tanggap ng karamihan sa pamilya ni Mateo ang kanilang pagbabalik, unti-unting bumabalik ang kulay sa pisngi ni Clara at ang saya naman sa mga mata ni Lily. Isang umaga habang nagkakape si Clara sa garden ng mansyon, lumapit si Manang Edna. May daladalang lumang photo album. Ma'am Clara, mahinang tawag na to. Ay dapat po kayong malaman. Napatingin si Clara. Ano yon, Manang? Umupo si Manang Edna sa tabi niya. Halatang kabado. Nanginginig ang mga kamay habang iniabot ang isang lumang larawan. Si Clara iyon. Nakatayo sa harap ng aparador habang may ibang babaeng tila palihim na may hinuhulog sa loob. Kuha yan sa lumang CCTV ng dating kondo ninyo. Sir Mateo never knew this existed. Ako lang ho nakakaalam. Kinuha naman ni Clara ang larawan. Nanginginig ang mga daliri niya habang tinitingnan ito. Sino to? Si Veronica, sagot ni Manang Edna. Kaibigan ni Sir Mateo, diba? Siya rin ang fiancé na ipinasok ni Don Emilio sa buhay ng anak niya bago ka pa dumating. Parang biglang nagliwanag ang isip ni Clara. Si Veronica? Siya ang nagtanim ng mga ebidensyang nagpahiwalay sa amin ni Mateo. Tumango si Manang. Noong araw na yon, nagkataon pong pinupunta ako ni Don Emilio sa unit para kunin ng duplicate key sa drawer ni Sir Mateo. At habang nandun ako, nakita ko si Veronica. Pumasok siya nang hindi nagpapaalam. Tapos, may inilagay siya sa aparador ninyo. May mga binuksang drawer. May hinihulog. Nang makita ko, agad siyang ngumiti at sinabing nag-iiwan lang daw ng regalo. Napakuyom ng kamao si Clara. At hindi mo yun sinabi noon? Pinagbawalan ho ako, Ma'am Clara. Garal-gal ang boses ni Manang Edna. Pinatawag ako noon ni Don Emilio kinabukasan. Binigyan niya ako ng malaking halaga. Hindi raw ako dapat na magsalita. Pag nilabag ko raw ang utos niya, mawawala ako sa pamilya ko. Pati sa trabaho ko. Wala akong ibang pinagkukunan ng ikabubuhay noon. Pero Manang, luha nang tumulo sa pisngi ni Clara.
ang resulta ng pananahimik mo. 7 taon akong naghirap. 7 taon akong itinuring na masama. Baliw. At yung anak kong si Lily, lumaki sa gutom at takot. Napayo ko si Manang Edna. Alam ko ho, ma'am. Kaya ako nandito. Hindi ko na kayang dalhin ang bigat ng konsensya ko. Gabi-gabi sinusumpa akong sarili ko. Pero ngayon na andito na kayo at nararamdaman kong mahal pa rin kayo ni Sir Mateo, gusto ko pong maitama ang lahat. Tahimik si Clara. Matagal siyang hindi nagsalita. Ngunit sa kanyang dibdib ay tila may sumisigaw. Galit, sakit at pagsisisi. Lahat ng tanong niya noon ay unti-unting nasasagot. Lahat ng gabi ng pagkalito ay biglang may linaw. Hindi ko alam kung mapapatawad pa kita, Manang. Aniya sa wakas. Pero nagpapasalamat ako. Mas mabuti nang malaman ang katotohanan. Kahit na huli. May isa pa po kayong dapat na malaman, ma'am. Dagdag pa ni Manang Edna. Sa pagkakaalam ko, may isang lalaking tinanggang ipahanap si Sir Mateo noon. Isang private investigator. Pero biglang pinahinto ang investigasyon kasi raw may nagsabing nakita ka na sa ibang bansa. I'm sure pakanarin yun ng ama niya. Inubos nila ang lahat ng paraan para hindi ako makabalik kay Mateo. Pero hindi sila nagtagumpay, ma'am. Sabi ni Manang. Kasi andito ka ngayon. Buhay ka at kasama mo ang batang hindi pa kumpirmado sa dugo ay minahal mo na ng higit pa sa sarili mo. Dumating si Mateo habang nasa gitna ng pag-uusap ang dalawa. Agad siyang napahinto nang marinig ang huling bahagi ng sinabi ni Manang Edna. Ano to? Tanong niya. Lumapit sa kanilang dalawa. Ano yung hawak ninyo? Tahimik na iniabot ni Clara ang larawan. Tiningnan ni Mateo ang larawan at tila binaril ang kanyang puso. Si Veronica. Baka matagal mo na siyang kilala. Ani Clara. Pero hindi mo alam ang kaya niyang gawin. Bumalik ang alaala ni Mateo. Ang tiwala niya kay Veronica bilang kaibigan. Ang payo nito na wag nang balikan si Clara dahil malinaw na nagloko. Ang mga salita nitong tila makatwira noon ay bigla na ngayong lason. Nagkamali ako. Mahinang sabi ni Mateo. At ngayon alam kong may dapat akong kaharapin. Tiningnan niya si Clara. Papayag ka bang samahan akong harapin siya? Napatingin si Clara sa asawa. May takot sa puso niya, ngunit mas malakas ang determinasyon. Para kay Lily, sagot niya. Oo, harapin natin ang multo na nakaraan. At sa unang pagkakataon, hindi na sila takot sa katotohanan. Matapos ang revelasyong ibinahagi ni Manang Edna, hindi na nag-aksaya ng panahon si Mateo. Muling binuksan ang lahat ng lumang files. Kinontak ang dati niyang investigator at ipinatawag si Veronica sa opisina ng Alcaraz Holdings. Hindi bilang bisita, kundi bilang hinaharap na salarin. Si Veronica Lopez ay isang kilalang interior designer at socialite. Noon, isa siya sa mga pinakamalapit na kaibigan ni Mateo. May chismis pa ngang siya na sana ang ipapakasal ng pamilya Alcaraz sa CEO bago pa pumasok sa eksena si Clara. Matalino, maganda at mapagkumbaba sa paningin ng publiko. Ngunit sa ilalim ng kanyang maputing balat ay may itinatagong balak. Mateo, bati ni Veronica habang naka-heels at naka-trench coat. Pasok sa boardroom. Napatawag ka raw? Grabe, ang tagal natin hindi nagkausap. Tahimik lamang si Mateo habang hawak ang tablet na may larawan ng CCTV footage. Ang eksaktong eksena kung saan makikita si Veronica na nagtatanim ng mga gamit ng lalaki sa aparador ni Clara. Kasama niya si Clara, nakaupo sa tabi niya. Tahimik, ngunit matatag ang titig kay Veronica. Pagkaupo ni Veronica sa kabilang mesa, inalabas ni Mateo ang larawan. Alam mo ba kung sino to? Tanong niya. Napangiti naman si Veronica, pero kitang-kita ang bahagyang pag-igting ng kanyang leeg. Mateo, seriously? CCTV pa yan ng 7 years ago ah.
What is this? Some throwback drama? Veronica, malamig ang boses ni Clara. Ikaw ang dahilan ng 7 taong bangungot ko. Ikaw ang nagtanim ng ebidensya nagpahiwalay sa amin ni Mateo. Napataas ang kilay ni Veronica. Ako, Clara? Just because you lived like a rat for years, now you're blaming me? Wala kang karapatang magsalita ng ganyan, Veronica. Alam ko ng totoo. Si Manang Edna ang saksi. May larawan, may oras, may araw. At higit sa lahat, may motibo ka. Natigilan si Veronica. Tumingin siya kay Mateo. Akala ko ba? Ako ang kilala mong totoo, Mateo. Ako ang best friend mo, di ba? Ako ang kasama mo bago pa siya dumating. Ako ang kasama mo ng mga panahong pinipilit mong buuin ang sarili mo. At ngayon, isang babaeng iniwang ka. Niloko ka. Siya ang paniniwalaan mo. Lumakas ang tibok ng dibdib ni Clara. Ngunit hindi siya nagpadaig sa takot. Hindi kita kailanman tinuring na kalaban, Veronica. Pero ikaw na mismo ang nagdesisyong sirain ang buhay ko. Bakit? Tumayo si Veronica at nilapitan si Mateo at lumuhod sa harapan nito. Dahil pinahal kita, sigaw niya. Dahil lahat ng ginawa ko ay para mapansin mo ako. Sa dinami-dami ng babae, bakit siya pa? Isang walang pangalan, walang yaman, walang koneksyon. Dahil siya ang minahal ko, sagot ni Mateo ng mariin. At hindi mo yun maitatama kahit kailan. Tumayo si Veronica, humagalpak sa tawa, hindi dahil sa tuwa kundi sa pighati. Akala ko pag nawala siya, ikaw na magiging akin. Akala ko kaya kitang iligtas mula sa sarili mo. Pero sa huli, siya pa rin ang pinili mo. Veronica, kung may natitira ka pang dignidad, umalis ka na. Mariing utos ni Mateo. Bago pa ako magdesisyong isampa ang lahat ng kaso laban sa'yo. Perjury, falsification of documents, harassment and obstruction of justice. Tahimik na tiningnan ni Veronica si Clara. Matalim ang mga mata. Hindi pa tapos ang laban na to. Akala mo ba magiging masaya ka na lang basta? Ikaw na rin ang nagsabi, sagot ni Clara. Wala na akong kayamanan, pangalan o koneksyon. Pero isa lang meron ako, katotohanan. At yan ang hindi mo kailanman mapapantayan. Walang salitang iniwan si Veronica. Tinalikuran niya mag-asawa at umalis. Ngunit ramdam ng lahat na hindi pa iyon ang huli. May tensyon sa hangin, may pangamba, pero mas malakas ang paninindigan ngayon ni Clara at Mateo. Pagkalabas si Veronica, tumayo si Mateo at hinawakan ang kamay ni Clara. Patawad sa lahat ng naging kahinaan ko noon. Ngumiti si Clara. Hindi mo kailangang humingi ng tawad araw-araw, Mateo. Ang kailangan lang, itama natin ang bawat hakbang ngayon. Napatingin sila sa labas ng bintana. Ang araw ay sumisikat ng muli. Pero sa ilalim ng liwanag, may aninong gumagapang. At ito'y may pangalang Veronica Lopez. Tahimik ang loob ng klinik na pag-aari ni Mateo. Isang VIP medical city na madalas gamitin ng mga kilalang personalidad sa Maynila. Ngunit sa araw na iyon, ang pinakamahalagang pasyente ay isang batang 6 na taong gulang, si Lily. Nakasuot ng besidang kulay rosas. Mahigpit ang hawak sa kamay ni Clara. Nay, bakit po tayo nandito? Inosenteng tanong ni Lily habang nakatingin sa sterile na kapaligiran ng klinika. Maglalaro po ba tayo? Napangiti si Clara kahit mabigat ang dibdib. Hindi anak, kukuha lang sila ng kaunting dugo, saglit lang to. Sumulip naman si Mateo mula sa kabila ng sinit. Hindi pa rin mawala ang kaba sa kanyang dibdib. Matapos ang mga revelasyon, alam niya ang kailangan na nilang harapin ang isang mahirap ngunit mahalagang hakbang, ang DNA test. Hindi niya ito agad sinabi kay Clara. Hindi niya rin ito gustong gawin. Ngunit sa loob ng puso niya, kailangan niya ng kumpirmasyon. Hindi dahil sa ayaw niyang paniwalaan si Clara, kundi dahil sa mismong bigat ng pananagutan na dala ng salitang Ama.
Lumapit ang doktor. Ready na po tayo for sample extraction? Agad umupo si Lily sa maliit na upuan. Kahit natatakot sa karayom, matapang siyang ngumiti. Kaya ko to, Mama. Tumulo ang isang patak ng luha sa mata ni Clara habang pinagmamasdan ng anak. Nang matapos ang extraction, lumapit si Mateo upang kumuha rin ng sample. Tahimik siyang umupo sa harap ng doktor at pagkatapos ay lumapit kay Clara. Kailangan natin to. Bulong niya. Hindi sumagot si Clara. Tumingin lamang siya sa kanya at ang mga mata niya ay nagsusumamo. Hindi ba sapat ang sinabi ko? Matapos ang procedure, umuwi silang tatlo sa mansyon. Tahimik sa buong biyahe, si Lily lang ang masayang kumakanta sa likod. Walang kaalam-alam sa bigat ng ginagawa ng mga magulang niya. Kinabukasan, dumating ang resulta. Sir Mateo, tawag ng doktor sa telepono. Nasend na po sa secured email ang result. Pagkababa ng tawag, agad siyang nagtungo sa study. Si Clara ay nasa sala. Nagbabasa ng libro kay Lily. Hindi niya kaagad sinabi. Sa kanyang harapan ay nakabukas ang email. May PDF file. Confidential ang subject. Binuksan niya ito, huminga ng malalim. Result? Negative. Paternity not established. Parang tinamaan ng kidlat si Mateo. Sa dami ng kanyang pinagdaanan, ito marahil ang pinakamatinding hampas sa kanyang puso. Agad siyang tumayo. Hawak ang papel, hindi niya alam kung paano haharapin si Clara. Nasa garden si Clara. Kinukwentuhan si Lily ng mga kwento ng bituin. Mateo, bati niya. Nakuha mo na ba ang resulta? Hindi agad nakasagot si Mateo. Tumayo si Clara. Kita ang kaba sa kanyang muka. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Cherry Pie Malavega from Sibuyan Islands, Romblon, Esther Lucas, at Luz Veminda Macasio from Buenavista, Marinduque. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment naman po sa baba kung taga saan kayo para alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jane at para mai-shoutout ko kayo sa mga susunod pa nating kwento. Maraming salamat po sa pakikinig. Sabihin mo na. Marahang iniabot ni Mateo ang papel. Binasa ito ni Clara. At pagkatapos ng ilang segundo, nabitawan niya ang hawak na baso. Nabagsak ito sa lupa. Pero walang pumansin. Negative, bulong niya. Hindi mo siya anak. Tahimik. Sobrang tahimik. Napayuko si Clara. Hawak-hawak ang papel. Hindi ko maintindihan. Akala ko. Clara, nilapitan siya ni Mateo. Pero umatras si Clara. Ipinangako siya habang wala akong malay. Hindi ko nakita kung paano siya inilabas. Kung sino nagdala sa akin sa ospital. Kung may ibang sanggol pa pero siyang iniabot sa akin. Siya ang unang nakita ko. Siyang tinawag kong anak. Alam ko, sagot ni Mateo. Pilit na pinapakalma ang sarili. At hindi ko to ginagawa para saktan ka. Pero nasaktan ako, Mateo. Tumaas ang boses ni Clara. Nanginginig ang labi. Para mo sinabing hindi totoo ang 6 na taong pinaglaban ko. Para mo sinabing hindi totoo ang pagmamahal ko. Hindi yun ang ibig kong sabihin, sabat ni Mateo. Pero Clara, kailangan nating malaman ang totoo. Ang totoo? Huminga ng malalim si Clara. Ang totoo, ni minsan hindi ako nag-alinlangang mahalin siya. Kahit walang papel, kahit walang apelido. Siyang bumuhay sa akin ang lahat ay gusto na akong patayin. Tumingin si Mateo sa kanya. At mahal ko siya. Pero Clara, may mas malalim na tanong dito. Kung hindi siya anak natin, sino siya?
Bakit siyang naibigay sa'yo? Anong nangyari sa tunay mong anak? Napatingin si Clara sa malayo. At doon, nagsimulang bumalik ang mga alaala. Ang maputlang ilaw ng ospital, ang malamig na kamay ng nurse, isang perasong pendant na inilagay sa tabi niya bago siya makatulog. Mateo, bulong niya. May hindi tama. May nawawala. At sa likod ng lahat ng sakit, biglang sumiklab ang pag-asa. Baka buhay pa ang totoong anak nila. At baka si Lily ay mas bahagi ng isang mas malalim na kwento na hindi pa nila nauungkat. Tahimik ang gabi ng Alcaraz sa mansyon. Sa silid ng bisita kung saan pansamantalang naninirahan si Clara at Lily, tanging tunog ng orasan ang maririnig. Ang batang si Lily ay mahimbing na natutulog. Yakap ang stuffed toy na regalo ni Mateo, ngunit si Clara ay gising, nakaupo sa paanan ng kama. Hawak ang resulta ng papel ng DNA test. Mula pa kanina, paulit-ulit niya itong binabasa. Umaasang baka magbago ang nakasulat. Negative. Hindi si Mateo ang ama ni Lily. Bumukas ang pinto, pumasok si Mateo. May dalang baso ng tubig. Tumingin siya kay Clara at sa isang iglap nagtagpo ang mga mata nila. Pagod, sugatan at parehong bitin sa paliwanag. Hindi ko to matanggap. Bulong ni Clara habang inilapag ang papel. Pero hindi dahil ayaw kong paniwalaan ang resulta. Kundi dahil may puwang sa kwento na hindi ko pa rin mahanap. Umupo si Mateo sa tabi niya. Sabihin mo sa akin, Clara. Anong naaalala mo talaga ng mga panahong yon? Huminga ng malalim si Clara. Pinikit ang mga mata at sinimulang hukayin ang isang alaala na matagal niya nang iniiwasan. Pagkaalis ko ng Maynila, panimula niya. Nagpunta po ako sa Kamsur. Doon ako tumuloy sa dati kong kaibigan. Ngunit isang araw habang tumatawid sa palengke, may humila sa akin. Isang lalaking hindi ko kilala. Sabi niya may gusto raw kumuusap sa akin. Hindi ako sumama. Tumakbo ako pero hinabol nila ako. Napakuyom ang kamao ni Mateo. Bakit ngayon mo lang sinasabi to? Dahil hindi ko rin maalala ang buong pangyayari. Sagot ni Clara. Pagkatapos ng habulan, nagising na lang ako sa ospital. Sabi ng nurse, dinala raw ako ng isang Good Samaritan. Wala raw akong ID. Wala ring cellphone. May head trauma ako at hindi ako makapagsalita. Bumigat ang dibdib ni Mateo habang nakikinig. Parang bawat salita ni Clara ay laso na kumakain sa kanyang konsensya. Ilang araw ako nasa ospital. Wala akong maalala noon. Pero isang araw may dumating na nurse, may dalang sanggol. Sabi niya ako raw ang ina. Ipinanganak ko raw siya habang wala akong malay. Hindi mo siya nakita nung inuluwal mo siya? Tanong ni Mateo na marahang hinawakan ang kamay ng asawa. Umiling si Clara. Wala akong maalala. Pagmulat ng mata ko, andun na siya. Mahina, maliit at umiiyak. Wala na akong tanong noon, tinanggap ko na lang. Napayo ko si Mateo. At si Lily ang sanggol na yon. Oo, sagot ni Clara. Kahit wala akong alaala ng mismong pagluwal, kahit walang sino mang pamilya na dumalaw sa ospital, niyakap ko ang papel na ibinigay nila. Ang sinulat doon, pangalan ko lang bilang ina. Walang ama, walang kapanganakan sa tamang lugar. Walang detalye ng tatay. Clara, mahina ngunit mariing sabi ni Mateo. Pwedeng napalitan siya. Pwedeng may nangyaring hindi mo nakita. Tumulo ang luha sa mga mata ni Clara. Hindi ko alam, pero Mateo, kahit hindi ko siya isinilang ng buo sa alaala ko, ako naman ang nagpalaki sa kanya. Ako ang sumalo ng mga gabi ng lagnat, ng ubo, ng gutom. Ako ang tinawag niyang mama. At siya ang buhay ko. Hindi ko tinatanggal yan sa'yo. Sagot ni Mateo, nabakas ang kirot sa tinig. Pero ngayon, may isang tanong na hindi natin kayang hindi sagutin. Nasaan ang tunay na anak natin? Tahimik at para bang sinampal ng tanong na iyon ang silid. Kung hindi natin anak si Lily, saan napuntang anak natin, Mateo? Tanong ni Clara na halos pabulong. Hindi nakasagot si Mateo. Tila umiikot ang mundo niya. Isang bata ang nawala.
isang batang naibigay, at isang ina ang pinaglaruan ng tadhana. Maya-maya ay tumayo si Clara at kinuha ang isang lumang pendant mula sa kahon ng kanyang mga gamit. Ito lang natira sa akin mula sa ospital. Sabi ng nurse, nakita raw to sa ibabaw ng side table malapit sa akin. Hindi ko matandaan kung akin ba ito. Pero pakiramdam ko may kahulugan to. Tiningnan ni Mateo ang pendant. May ukit sa likod. Para sa munting liwanag ng buhay namin, M and C. Napakunot ang noon ni Mateo. M and C? Mateo and Clara. Biglang may pumasok na pag-asa sa kanilang mga puso. Baka may ibang gumamit ng pendant natin. Baka may nakakita nito sa tunay nating anak. Baka itong susi. Si Clara ay muling naupo. Mas mahigpit ang hawak sa pendant. Kung totoo nga, bulong niya. Paano ko naman kayang iwan si Lily? Tumingin si Mateo sa kanya, mariin at puno ng damdamin. Hindi mo kailangan mamili, Clara. Ano man ang lumabas sa huli, hindi ko hahayaan na mawala si Lily. Sa puso ko, anak ko siya. At sa sandaling yon, alam na lang dalawa, isa itong panibagong yugto ng paghahanap. Hindi lang ng katotohanan, kundi ng katarungan. Sa gitna ng kawalan, may liwanag pa rin sumisilip. Sa gitna ng malamig na gabi, habang mahimbing na natutulog si Lily sa silid, nakatayo sa veranda si Mateo. Sa kamay niya ay ang pendant na ibinigay ni Clara. Ang tanging bagay na tila konektado sa nawawala nilang anak. Ang isip niya ay gulo-gulo, pero ang puso niya tiyak. Maya-maya lumapit si Clara. Balot sa manipis na sweater. Tahimik siyang tumabi sa kanya. Hindi ka pa rin makatulog? Tanong ni Clara ng mahulmanay. Umiling si Mateo. Minsan iniisip ko, paano kung hindi ko agad pinaniwalaan ng aking ama? Paano kung lumaban ako para sa'yo noon pa lang? Hindi sana ganito. Hindi na natin mababalikan ang nakaraan, sagot ni Clara. Pero andito tayo ngayon. At sa kabila ng lahat, buo pa rin tayo. Tahimik silang dalawa habang pinagmamasan ng langit. Clara, biglang sabi ni Mateo. Ano man ang lumabas sa mga sumunod na araw, may isang bagay akong gusto mong marinig mo mula sa akin. Paninindigan ko kayo. Ikaw, si Lily. Ano man ang totoo kayo ang pipiliin ko. Napatingin si Clara sa kanya. Baka sa mukha ang halo ng pag-asa at pagdududa. Kahit hindi siya ang anak mo. Tumango si Mateo. Dahil ang pagiging ama hindi lang naman sa dugo na susukat. Siya ang humahawak ng kamay ko tuwing natatakot siya. Siya nagsasabi ng tatay tuwing masaya siya. At ikaw, Clara, sa kabila ng lahat, ikaw pa rin ang tahanan ko. Tumulo ang luha ni Clara. Hindi mo alam kung gaano kahalaga marinig yan sa akin. Kinabukasan, tinipo ni Mateo ang buong household staff at bahagi ng kanyang team sa opisina. Sa gitna ng mga usap-usapan sa media tungkol sa Clara scandal at mga espekulasyon sa DNA result na na-leak ng isang insider, handa na siyang magsalita. Simula ngayon, matatag na sabi ni Mateo habang kaharap ang lahat. Si Clara at si Lily ay opisyal nang naninirahan dito sa Alcaraz Mansion. Hindi na sila bisita. Hindi sila panauhin. Pamilya ko sila. Tahimik ang lahat. Iba-ibang reaksyon sa mukha. May paggalang, may takot, may pagkabigla. Ngunit walang naglakas loob na tutulan siya. Magtatayo ako ng legal team na tututok sa kasong pananabutahe at paninira laban kay Veronica Lopez. Dagdag pa niya. At kung sino man sa inyo ang may kinalaman sa pag-leak ng DNA results sa media, may kapalit yan. Pagkatapos ng pagpupulong, tumawag siya sa kanyang abogado si Attorney Baluyot. Hanapin ang ospital kung saan nagsilang si Clara. Gusto kong alamin kung sino ang naka-duty noon. Hanapin ko may record, kung may pagkakamali, kung may inililihim. Wala akong pakialam kung abutin tayo ng taon. I want the truth. Understood, sir? Sagot ng abogado. Habang abala si Mateo sa paghahanap ng katotohanan, mas pinatibay niya ang kanyang relasyon kay Lily.
Isinama niya ito sa opisina at pinapanood habang nagmi-meeting. Binibilhan ng drawing books at education toys. Sa bawat tanong ng bata, sinasagot niya ito ng buong pasensya. Lini, tanong ng bata isang araw habang nasa loob ng opisina. Bakit lagi mo akong sinasama? Ngumiti si Mateo. Kasi gusto kong maalala mong may tatay na laging nariyan. Mama said you're not my real tatay, sagot ng bata. Pero ikaw naman ang pinakagusto kong tatay. Hindi na napigilan ni Mateo ang ngiti at ang bahagyang pagluha. Sapat na yun sa akin. Samantala, si Clara ay nagsimulang tumulong sa charity foundation ni Mateo. Pinagtuunan niya ng pansin ng mga solo mothers, mga batang iniwan sa ospital at mga kasong hindi dokumentado. Parang pinagdaanan nila ni Lily. Sa bawat kwento, nakikita niya ang sarili niya. At sa bawat bata, nararamdaman niya ang mas lalim na pagmamahal kay Lily. Isang gabi habang kumakain silang tatlo ng hapunan, tahimik si Lily. Anak, okay ka lang ba? Tanong ni Clara. May tanong po sana ako, sagot ng bata. Marahang naglalaro sa kutsara. Kapag nahanap niyo na po ang totoong anak ninyo, iiwan niyo po ba ako? Napatigil si Clara. Napatingin naman si Mateo. Lily, bulong ni Clara habang lumuhod sa harap ng anak. Kahit anong mangyari, ikaw ang anak ko. Anak kita sa puso. Sa bawat iyak mo. Sa bawat tawa mo, walang resultang makakapagpabago nun. Tsaka, sabat naman ni Mateo. Ang pamilyang may pagmamahalan ay hindi kailanman nabubuwag. Hindi mo kailangang matakot. Lahat ng ito para rin sa'yo. At sa simpleng yakap ng isang pamilya sa hapagkainan, may nabubuong matibay na pader. Isang tanggulan laban sa duda, takot at sakit ng nakaraan. Ang tanong na lang, hanggang saan sila dadalhin ang katotohanan? Ang dating tahimik at malamig na kwarto ni Clara sa Alcaraz Mansion ay unti-unti nang nagkaroon ng buhay. Sa halip na amoy ng lumang kahoy at mamahaling pabango, ngayon ay naaamoy na ang bagong linis na kortina. Ang sabon sa paliligo ni Lily at ang amoy ng tsokolate tuwing umaga. Isang buwan mula na magsimula ang lahat, ang pagkakatuklas ng DNA result, ang pagsabog ng balita sa media, ang pagbubunyag ng lihim ni Veronica. Ngayon, unti-unti nang nagkakakulay ang mundo na minsang itinapon ni Clara. Kasabay ng paghilom ng sugat ay ang pagtanggap ni Clara ng alok ni Mateo na maging direktor ng isa sa mga outreach program ng Alcaraz Foundation. Ipinangalan ni Mateo ang programang iyon bilang Tahanan ng Liwanag. Isang programang nakatuon sa mga batang inabandona sa mga pampublikong ospital at sa mga single mothers na walang kakayahang makapagsimula. Sigurado ka bang handa ka na? Tanong ni Mateo isang umaga habang inihahatid si Clara sa unang araw ng kanyang trabaho. Baka hindi mo pa kailangan bumalik agad sa mundo. Ngunit si Clara suot ang simpleng blouse at maayos na slacks. Mas kailangan ko itong gawin. Para sa mga katulad kong nawalang boses. Para sa mga inang katulad ko na isang araw ay nawalay sa sarili pero pinilit bumangon para sa anak. Hindi na siya si Clara na takot humarap sa salamin. Sa tulong ng tuloy-tuloy na therapy at gabay ni Mateo, natutunan niyang tanggapin ang kanyang mga pagkukulang at muling kilalanin ang kanyang lakas. Sa unang linggo ng kanyang pagbalik sa trabaho, sinalubong si Clara ng mga batang ulila. Mga inang umiiyak sa kwento ng kahapon at mga staff na dating may pag-aaninlangan pero ngayon ay humahanga na sa kanyang tapang. Ma'am Clara, kayo po ba ang dating babaeng nasa balita? Inosenteng tanong ng isang batang babae habang kinukulayan ng lapis ang papel. Napangiti naman si Clara. Oo anak, ako yung babaeng yon. Pero mas mahalaga ngayon, ako ang kasama ninyo. Habang si Clara ay muling itinayo ang sarili, si Lily naman ay unti-unting nagbabago. Kung dati ay takot siyang mapalayo kay Clara, ngayon ay mas nakikita ang kumpiyansa niya. Lalo na kapag kasama si Mateo. Tay! Sigaw ni Lily isang hapon habang hinahatid ng driver papunta sa opisina ni Mateo.
Tingnan mo po, naka-drawing ako ng family natin. Inabot ni Lily ang papel. May 3 stick figures. Isang lalaki na may hawak na briefcase. Isang babae na may bitbit na bulaklak. At isang batang may malaking ngiti. Sa itaas nito, nakasulat, family ko, si tatay, mama ko, at ako. Hindi napigilan ni Mateo ang mapangiti. Napakagaling mo, Lily. Ilalagay ko to sa desk ko, ha? Opo, para palagi niyong maalala na may pamilya kayo. Bago pa man siya makalayo, biglang tumunog ang cellphone ni Mateo. Tumawag si Attorney Baluyot. Sir Mateo, may nadiskubre po kami. Tumayo si Mateo. Marahan ng hakbang habang nilalayo si Lily para hindi marinig. Anong meron? Natrace na po namin ang ospital kung saan nanganak si Ma'am Clara. May kakaibang record. 2 batang babae ang na-admit sa NICU ng parehong araw. Pero isa lang ang lumabas sa may record ng discharge. Kaya pala walang birth certificate si Lily. Bulong ni Mateo. Ano pang nalaman niyo? May nakasama pong pendant ang isa sa mga sanggol. Ayon sa dating nurse, iniwan daw ito sa loob ng incubator. Pero nawawala na ang batang yun. Inilipat daw sa ibang orphanage. Naninigas si Mateo. Kailan? Anong orphanage? Ang address po ay nasa Bicol din pero hindi na aktibong orphanage na yon. Sinubukan namin kontakin at may tumugon ng dating volunteer. Humiling siya ng personal na pag-uusap. Okay, sige. Akong pupunta. Pagka-uwi, agad na sinabi ni Mateo ang lahat kay Clara. Mateo, takot na boses ni Clara. Kung totoo to, kung may isa pang batang babae at siyang tunay nating anak. Tiningnan siya ni Mateo. Walang magbabago, Clara. Kung ano man ang madiskubre natin, si Lily ay mananatiling bahagi ng buhay natin. Pero hindi natin pwedeng baliwalain ang posibilidad. Kung may batang nawawala, kailangan natin siyang hanapin. Umupo si Clara. Hindi dahil sa gusto kong hanapin ang nawala, kundi dahil gusto kong malaman kung may bata bang dapat kong yakapin sa huling pagkakataon. Sa puntong yun, naunawaan nila pareho. Ang paghahanap na ito ay hindi para palitan si Lily, kundi para buuin ang mga piraso ng kwento na matagal nang wasak. At sa araw ding yon, dumating ang email mula sa volunteer ng orphanage. Kalakip nito ang larawan ng isang batang babae. Mahaba ang buhok, may hawak na rosary at sa kanyang leeg may suot na kaparehong pendant ni Clara. Sa ilalim ng litrato, isang simpleng tanong na nakasulat. Ito po ba ang anak ninyo? Bumuhos ang ulan sa Maynila ng araw na iyon. Ngunit sa loob ng Alcaraz Mansion, may malakas ang pagbuhos ng damdamin. Hawak ni Clara ang isang brown envelope. Sa harap nakasulat sa lumang ballpen. From San Felipe Orphanage, Camarines Sur. To Clara S. Alcaraz. Confidential. Nang tanggapin niya ito mula kay Mateo, halos hindi niya alam kung dapat ba niya itong buksan agad. Ngunit sa loob ng puso niya, alam niyang matagal niya nang hinihintay ang sagot sa isang tanong na hindi niya masambit. Nasaan ang anak ko? Umupo siya sa gilid ng kama, kasama si Mateo. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Sa loob nito ay may isang liham, nakasulat sa papel na bahagya ng naninilaw. Mahal na ginang Clara, ako po ay isang dating volunteer sa San Felipe Orphanage. Matagal ko na pong alam ang pangalang Alcaraz, ngunit hindi ko alam na kayo palang ina ng batang matagal na naming inalagaan. Noong araw ng July 8, 2018, may dinalang sanggol sa aming orphanage. Walang kasamang dokumento, walang paliwanag. Tanging ang nakasabit sa leeg niya ay isang maliit na pendant na may ukit na M&C. Matagal naming inalagaan ng bata. Pinangalanan namin siyang Iris. Siya'y tahimik, matalino at may pagkahilig sa musika. Sa tuwing naririnig niya ang tugtog ng piano, bigla siyang napapatahimik. Gaya po ng ibang bata, naghihintay siya ng araw na may susundo sa kanya. Nang mapanood ko po ang balita ng kwento ninyo, at ang batang kasama ninyo na si Lily, napansin ko ho ang pagkakahawig ni Iris sa inyong larawan. Hindi ko po alam kung paano o bakit pero malakas po ang kutob kong siya ang anak na nawalay sa inyo. Kalaki po ng liham na ito ay ang kanyang larawan. Nasa kustodiyan na rin po siya ng bagong management ng orphanage.
Kung nais ninyo siyang makita, maaari po kayong dumalaw. Lubos na gumagalang, Sister Regina Bautista, San Felipe Orphanage Volunteer. Pagkabasa ng liham, parang tumigil ang mundo ni Clara. Tinitigan niya ang larawan ng bata. Isang batang 6 na taong gulang, mahaba ang buhok, bilugan ang mga mata, at may suot na pendant na kahawig ng kay Clara. Siya, bulong niya. Mateo, siya yun. Siya ang batang ipinagkait sa akin. Tumingin si Mateo sa larawan. Hindi niya maipaliwanag kung bakit. Pero ramdam niyang may koneksyon siya sa batang iyon. Parang may pamilyar na pintig ng puso tuwing tinititigan niya ang mga mata nito. Pupuntahan natin siya, mariin niyang sinabi. Ngayon na. Kinabukasan, bumiyahe sila patungong Camarines Sur. Tahimik si Clara sa buong biyahe. Tila pinipigil ang pag-iyak. Habang si Mateo ay hawak-hawak ang kamay niya, si Lily naman ay naiwan muna sa Maynila kasama si Manang Edna at ang bodyguards. Hindi pa nila alam kung paano ipapaliwanag sa bata ang maaaring mangyari. Pagdating nila sa San Felipe Orphanage, sinalubong sila ni Sister Regina. Matanda, payat, ngunit bakas ang kabaitan sa mga mata. Kayo po ba sina Mr. at Mrs. Alcaraz? Tanong niya. Tumango si Mateo. Oo, kami nga po. Alina po kayo, nasa music room siya ngayon. Huwag muna tayo magpapakilala bilang magulang, baka bigla pong magbigla. Tahimik silang sumunod. Habang naglalakad sa lumang pasilyo ng orphanage, napansin ni Clara ang mga lumang laruan, sirang upuan at mga guhit sa dingding. Ilang bata ang dumaan at ngumiti sa kanila, ngunit isa lang ang hinahanap ng kanyang mata. Ang batang tila nawawala sa kanyang yakap mula pa noon. Pagbukas ng pinto ng music room, isang batang babae ang agad nilang nakita. Nakaupo ito sa harap ng isang luma at sintonadong piano. Nakatingin lamang siya sa mga black and white keys ngunit hindi tumutugtog. Nakatali ang kanyang buhok at sa leeg nito, kitang-kita ang pendant na kahawig ng kay Clara. Napalunok si Clara. Iris, bulong niya. Napalingon ng bata. Tahimik, saglit silang nagtitigan. Hello po, magalang na bati ng bata. Kayo po ba yung mga bisita? Hindi naman makasagot si Clara. Unti-unting lumuluha ang kanyang mga mata. Oo anak, sagot ni Mateo. Nauuna sa kanya. Gusto ka lang sana naming makilala. Gusto niyo po ba akong pakinggan? Tanong ni Iris. Kahit hindi ko alam tumugtog, marunong po akong kumanta. At sa isang iglap, nagsimulang humuni ng munting awitin si Iris. Isang lullaby na tila pamilyar. Tila galing sa isang panaginip. Tila galing sa tiyan ni Clara nung ipinagbubuntis pa lang niyang anak. Habang umaawit si Iris, hindi na napigilan ni Clara ang sarili. Napaluha siya ng tuluyan. Tinakpan ang bibig upang hindi mapahagulhol. She remembers. Bulog ni Clara. Sa puso niya. Nararamdaman niya. Pagkatapos ng kanta, tumingin si Iris sa kanila. Bakit po kayo umiiyak? Tumingin si Clara sa gitna ng luha. Dahil sa tagal ng panahon, ngayon lang kita ulit nakita. At sa unang pagkakataon, natagpuan nila ang nawawalang bahagi ng kanilang puso. Isang batang walang alam sa kasinungalingan ng mundo. Ngunit may dalang katotohanang matagal nang itinago. Tahimik ang paligid ng music room matapos ang pag-awit ni Iris. Wala ni isang kaluskos ang maririnig, parang bawat tao sa paligid ay nahipnotismo ng munting tinig na iyon. Inosente, pero may tinig ng pagnanasa sa pagmamahal at kalinga. Si Clara ay nananatiling nakaluhod sa gilid ng pinto. Hawak ang pendant sa kanyang leeg, hindi pa rin siya makapaniwala. Kahit wala pang salitang nasasambit, ramdam niya na sa kanyang pagkatao, ang batang nasa harapan nila ay dugot laman nila. Lumapit si Sister Regina. Marahang inilagay ang kamay sa balikat ni Mateo. Mula nang dumating siya dito, bihira siyang magsalita. Pero sa tuwing may musika, parang nabubuhay ang kanyang espiritu. Meron ba kayong anumang tala ukol sa kanyang pagkakakilanlan? Tanong ni Mateo. Bakas ang pag-asa sa tinig. Wala po, sagot ni Sister Regina. Iniwan siya sa labas ng gate.
Balot sa kumot, may kalakip lamang na pendant at sulat na may iisang pangungusap. Pakisagip siya. Hindi ito kasalanan ng bata. Tumingin si Mateo kay Clara. Kailangang masigurado natin. Tumango si Clara. Pero hindi ako magmamadali. Gusto ko makilala siya. Gusto kong malaman kung ano ang mundo niya. Sa araw ding iyon, pinayagan sila ni Sister Regina na makasama si Iris sa maikling pamamasyal sa loob ng bakura ng orphanage. Naglakad-lakad sila sa hardin, habang si Iris ay tahimik na sinusundan sila, tila nagmamasid. Gusto mo ba ng tsokolate? Alok ni Clara, habang hawak ang isang maliit na chocolate bar na dinala nila. Tahimik na kinuha ni Iris ang tsokolate. Tumango. Salamat po. Napangiti naman si Clara. Anong paborito mong laro, Iris? Guhit-guhit po, mahilig po ako mag-drawing, sagot ng bata. Gusto ko pong magpinta ng ulap, kasi po ang ulap hindi umiiyak kahit makulimlim siya. Napatingin si Mateo kay Clara. Ang ganitong mga salitang nanggagaling sa isang 6 na taong gulang ay parang tinig ng lumang kaluluwa. Isang batang masyadong maaga nagkaisip sa lungkot. May mga bata bang kalaro ka rito? Tanong muli ni Clara. Umiling si Iris. Ayaw po nila sa akin. Sabi nila weird daw ako. Tahimik, lagi lang nakatitig, lagi lang nagpipinta. Hindi masama yun, sagot ni Mateo. Ibig sabihin, malalim ka mag-isip. Pero po, sabat ni Iris habang tinitingnan ang hawak niyang pendant. Sabi ni Sister Regina, darating daw ang araw na may makakakita sa akin at makikilala ako kahit hindi ko sila kilala. Napaluha si Clara. Baka ngayon na yung araw na yon, Iris. Tumingin ang bata sa kanya, mata sa mata. Sino po ba kayo talaga? Hindi nakasagot si Clara. Imbes na magsalita, marahang humawak sa kamay ng bata. Hindi na pumalag si Iris. Bagkus ay tila naging komportable pa. Sa loob ng ilang sandali, ang mga daliri nilang mag-ina ay magkadugtong na parang matagal nang naghihintay sa isa't isa. Kinabukasan, bumalik sila sa orphanage upang formal na hilingin ang pagsasagawa ng DNA test para kay Iris. Si Sister Regina mismo ang tumulong sa proseso. Kung tamang kutob ko, sabi ni Clara habang pinagmamasa ng pagkuha ng sample mula sa bata. Malalaman ko na kung anong matagal ko nang alam sa puso ko. Pagkatapos ng test, inalok ni Mateo si Iris ng 1 linggong pamamalagi sa Maynila habang hinihintay ang resulta. Pumayag naman si Sister Regina, basta't may kasamang social worker. Pagdating sa Alcaraz Mansion, tahimik si Iris, pero hindi siya natatakot. Pinakita sa kanya ni Mateo ang silid na nilaan para sa kanya. May malambot na kama, mga krayola at watercolor sets, at malaking bintana na tanaw ang langit. Pwede po ba akong gumuhit dito? Tanong ni Iris. Oo naman anak, sagot ni Clara habang nakaupo sa gilid ng kama. Gawin mong tahanan ito. Napatingin si Iris sa paligid. Mas mabango po rito kaysa sa kwarto ko dati. Ngumiti si Mateo. Kung gusto mo, maaari mong ilagay dito ang mga guhit mo. Punuin mo ang dingding. At sa unang gabi niya sa mansyon, si Iris ay natulog na may ngiti. Tahimik, payapa. Ngunit sa silid ni na Mateo at Clara, hindi matahimik ang dalawa. Paano kung siya nga, Mateo? Tanong ni Clara, halos hindi makatingin sa asawa. Kung siya nga, sagot ni Mateo. Handa akong yakapin siya ng buong buo. Pero may isa pa akong tanong. Paano natin ipapaliwanag kay Lily? Napayoko si Clara. Iyan ang ayokong isipin. Paano kung hindi niya kayanin? Pero hindi na natin ito pwedeng itago. Kailangan maging totoo tayo sa kanya. Sa kanilang dalawa. Huminga ng malalim si Clara at tumingin sa bintana kung saan kita ang silid na nilaan kay Iris. 1 linggo. 1 linggo na lang ang pagitan ng kasalukuyan at buong katotohanan. At sa pagitan ng 2 batang babae, ang isa'y anak sa puso, ang isa'y anak sa dugo. Nakabitin ang desisyon na maaaring magpabago sa buhay nilang lahat. Tumunog ang telepono sa opisina ni Mateo 1 maulang hapon.
Hindi pa man niya sagutin, ramdam niya na sa loob ng dibdib ang mabilis na tibok ng puso. Alam niyang ito na ang tawag na magbabago sa lahat. Sinagot niya ang tawag. Hello? Sir Mateo. Boses ni Atty. Baluyot sa kabilang linya. Andito na po ang resulta ng DNA test ni Iris. Na-email ko na rin po sa inyo ang kopya. Hindi muna siya nagsalita. Sa halip, dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang laptop. Sa inbox nandoon ang subject line, Confidential DNA Results, Mateo and Iris Alcaraz. Sa pag-click niya sa file, narinig niyang bumukas ang pinto ng opisina. Si Clara ito. Dumating na? Tanong nito na halos hindi makahinga. Tumango si Mateo. Andito na. Dahan-dahan silang naupo sa tabi ng isa't isa. Magkahawak ang kamay. Magkasabay nilang binasa ang nilalaman ng dokumento. DNA parentage report. Tested parties Mateo S. Alcaraz, alleged father. Iris B. unknown, child. Result, probability of paternity, 99.99%. Conclusion, Mateo S. Alcaraz is the biological father of Iris B. unknown. Tila biglang huminto ang mundo. Walang imik, walang kilos. Bumagsak ang luha sa pisngi ni Clara. Tumakbo siya sa bintana. Itinakip ang bibig sa nanginginig na damdamin. Hindi niya maipaliwanag kung lungkot, saya o pagsisisi ang nararamdaman niya. Iris, bulong niya. Anak natin. Lumapit si Mateo at niyakap siya mula sa likod. Nahanap na natin siya. Ngunit sa halip na lubos ang kaligayahan, isang tanong ang agad na sumunod. Paano si Lily? Habang sina Mateo at Clara ay pinoproseso ang balita, si Iris ay nasa art room ng mansyon. Tahimik siyang nagpipinta. Sa kanyang canvas ay 2 batang babae, magkaakbay nakatingin sa langit. Ang ganda naman yan, Iris, sabi ni Manang Edna habang pinagmamasdan siya mula sa pintuan. Para po sabi ni Lily, sagot ng bata. Kahit hindi ko pa siya nakikita, para lang kilala ko na siya. Napangiti si Manang. Alam mo ba, Iris, napakabait ng batang yon. Pareho po ba kaming anak ni Mama Clara? Inosenteng tanong ng bata. Saglit na natigilan si Manang Edna. Pareho kayong mahal niya at yan ang pinakamahalaga. Samantala, si Lily naman ay nasa playground ng mansyon kasamang naglalaro ang ilang staff. Hindi niya alam na ang buong mundo niya ay malapit nang magbago. Kinagabihan nagtipon sa sala sina Mateo, Clara at ang 2 bata. Kinakabahan si Clara pero alam niya hindi na dapat magtagal pa ang katotohanan. Lily, Iris, panimula ni Mateo. May gusto kaming ibahagi sa inyo ng mama. Umupo si Clara sa tabi ni Lily. Hinawakan ang kamay ng anak-anakan. Lily, tandaan mong mahal na mahal ka namin. Walang pwedeng pumalit sa'yo sa puso namin. Pero may nalaman kaming mahalagang bagay. Tumingin si Mateo kay Iris. Iris, kami ni Clara, kami ang tunay mong mga magulang. Napakurap si Iris. Hindi agad makapaniwala. Si Lily naman ay hindi agad nagsalita. Napatingin siya kay Clara na may halong takot at pagtataka sa mga mata. Hindi mo na po ba ako anak? Mahinang tanong ni Lily. Umiyak si Clara. Hindi ko isinilang ang katawan mo, anak. Pero ikaw ang isinilang ng puso ko. Ikaw ang bumuo sa akin nung wasak na wasak ako. Wala kang pagkukulang. Wala kang kasalanan. Tumayo si Mateo. Lumuhod sa harap ni Lily. Kung may magulang kang tunay na nagmahal sa'yo, kami yun. Kahit hindi ka namin kadugo, ikaw ang batang pinili naming mahalin. Dahan-dahang tumulo ang luha sa mata ni Lily. So, hindi po ako yung nawawalang baby? Umiling si Clara. Iris, siya ang tunay naming anak. Pero hindi ibig sabihin na itatakwil ka na namin. Maya-maya lumapit si Iris kay Lily at inabot ang kamay nito. Pwede tayong maging magkapatid, sabi ni Iris. Kahit hindi tayo pareho ng pinanggalingan, pwede tayong lumaki na magkasama. Gusto mo ba yun?
Tiningnan siya ni Lily. Sa loob ng ilang segundo ay walang nagsalita hanggang sa marahang tumango si Lily. Okay po. At sa unang pagkakataon, nagkayakap ang dalawang batang minsang pinaghiwalayan ng kasinungalingan pero ngayon, pinagtagpo na ng pag-ibig. Sa gabing yon, tahimik na nag-usap sina Clara at Mateo habang pinagmamasdan ng dalawang bata na magkatabing natutulog. Hindi ko alam kung paano ko sila kayang paghiwalayan. Bulong ni Clara. Isa ang galing sa sinapupunan ko, pero isa ang pinalaki ng puso ko. Hinawakan siya ni Mateo sa balikat. Hindi mo kailangang pumili dahil pareho silang sa atin. At sa wakas, ang matagal na nilang hinahanap, hindi lamang ang kanilang anak kundi ang katotohanan ng walang sino man ang kailangang mawala para mapagtagumpayan ang tunay na pagmamahal. Matahimik ang buong Alcaraz Mansion. Ang araw ay sumilip sa mga bintana, ngunit tila hindi nito matabunan ng bigat ng himpapawid sa loob ng bahay. Sa isang silid, natutulog pa rin sina Iris at Lily, magkayakap na para bang walang naging hadlang sa pagitan nila. Sa kabilang bahagi ng bahay sa veranda, kung saan karaniwang nagpapahinga si Clara tuwing madaling araw, naroon siya ngayon. Tahimik, nakatitig sa langit na unti-unting nagkakakulay. Sa tabi niya ay isang tasang kape na hindi nababawasan. At sa kandungan niya ay 2 pendant. Ang isa ay suot niya noon pa. At ang isa ay isinoli ng orphanage kay Iris. Naglalaban ng puso at isip niya. Halos hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman. Kung titingnan ng katotohanan, malinaw na si Iris ang anak niya sa dugo. Ngunit kapag tinitigan niya si Lily, hindi siya kailanman naging banyaga. Sa bawat halakhak ng bata, sa bawat takot nitong inilalapit ang kanyang sarili sa kanya, nandoon ang koneksyon na hindi kayang sukatin ng DNA. Maya-maya lumapit si Mateo. Bit-bit ang isang balikat na tila pagod din sa bigat ng katotohanan. Hindi ka natulog? Sabi niya habang naupo sa tabi ni Clara. Hindi ko rin kaya, sagot ni Clara. Mateo, paano ka pumibili sa 2 bata na parehong huminga sa tabi mo? Paano mo pipiliin kung alin sa kanilang iiwan? Hindi mo kailangang pumili, Clara. Sagot ni Mateo at seryoso ang tinig. Pareho silang parte ng buhay natin ngayon at wala sa batas, wala sa dugo ang sukatan ng pagiging ina o ama. Ngunit umiling si Clara. Alam kong walang batas ang nagsasabing isa lang ang pwedeng mahalin. Pero may puso ako naghahanap ng sagot. Puso na gustong maging patas sa 2 batang parehong naging biktima ng pagkakamali ng matatanda. Hinawakan siya ni Mateo sa kamay. Sabihin mo kung anong nararamdaman mo. Huminga ng malalim si Clara. Mahal ko silang 2. Si Iris, siya ang tunay kong anak. Ang anak kong ipinaglalaban ng katawan ko. Ipinanganak ko siya. At ngayon nararamdaman kong binuhay niya ang isang bahagi ng sarili kong akala ko'y patay na. Pero si Lily, siya ang batang binuhay ko nang wala akong ibang hawak kundi gutom at dasal. Sa tuwing umiiyak siya sa gabi, akong umaakay. Akong humahaplos. Ako nagsasabing andito lang si Mama. Kung ganon, sagot ni Mateo, hindi mo kailangang isuko ang alinman sa kanila. Dahil hindi ito kwento ng pagpapalit, Clara. Ito ay kwento ng pagpapalawak ng puso. Tahimik silang 2, ngunit sa isip ni Clara, isa pa ring tanong ang paulit-ulit. Anong magiging epekto nito sa mga bata? Kinabukasan, kinausap nila ang isang child psychologist na inirekomenda ni Atty. Baluyot. Kasama sa session sina Clara, Mateo at ang 2 bata. Ang mahalaga po, sabi ng psychologist, ay malinaw sa mga bata na sila'y parehong tinatanggap, parehong minamahal. Walang kailangang pumili, kundi kailangang unawain. Sa edad nila, kailangan lang nila ng kasiguraduhan. Hindi ng kwento ng palitan, kundi kwento ng pagpapamilya. Pwede po ba kaming tawaging kambal? Tanong ni Iris. Tahimik ngunit may ngiting pilit pinipigil. Gusto ko rin po yun, sabat ni Lily. Kahit hindi kami magkamukha, pwede pa rin kaming maging kambal sa puso. Napaluha si Clara. Maging ang psychologist ay napangiti. Ang mga bata, aniya, madalas mas malinaw ang pag-iisip kaysa matatanda.
Pagkaraan ng sesyon, pinatawag ni Clara ang mga abogado ni Mateo. Ipinaayos niya ang legal adoption papers para kay Lily. Gusto kong maging malinaw sa batas, ani Clara, na si Lily ay anak din namin. Hindi man siya isinilang sa katawan ko, isinilang siya sa puso kong sugatan. At siya ang una nagpagaling nito. Sa araw ng pirmahan, naroon si Lily, nakabestida at may hawak na maliit na teddy bear. Anong ibig sabihin po nito, Mama? Tanong niya habang pinagmamasan sina Clara at Mateo na pumipirma sa mga dokumento. Ngumiti naman si Clara. Ibig sabihin, wala nang sino man ang pwedeng kumuha sa atin sa isa't isa. Kahit sino man. Kahit kailan. Legal na ho akong Alcaraz? Tanong ni Lily. Lumiwanag ang mga mata. Masigit pa sa legal. Sagot naman ni Mateo. Ikaw ang anak naming pinili. Nang gabing yon, sa unang pagkakataon, natulog ang dalawang bata sa iisang kwarto. Magkatabi sa kama, magkaakbay. Sa dingding nakadikit ang isang bagong drawing. Isang pamilya. Si Clara, si Mateo, si Iris at si Lily. Sa ilalim may nakasulat na malaking titik. Family, buo na. Ngunit habang mahimbing silang natutulog, hindi alam ng lahat na may paparating na bagong pagsubok. Isang hindi inaasahang sakuna na susubok sa tunay na tibay ng kanilang pagkakabuo. Mainit ang sikat ng araw na iyon. Tila sumasalamin sa liwanag na unti-unting bumabalot sa dating madilim na mundo ni na Clara at Mateo. Sa loob ng Alcaraz Mansion, punong-puno ng halakhak at kasiyahan ang bawat sulok. Sa hardin, nagtatakbuhan sina Lily at Iris habang bitbit ang mga pininturahang saranggola. Sa kanilang likuran, naroon sina Clara at Mateo, nakaupo sa puting rattan bench. Magkahawak ang kamay at sabay na pinagmamasan, ang dalawang bata ngayon ay tinuturing nilang kambal sa puso. Mateo, bulong ni Clara habang nakasandal sa balikat ng asawa. Hindi pa rin ako makapaniwala na nandito na tayo sa puntong to. Ngumiti si Mateo, hinaplos ang kanyang buhok. Minsan, kailangan na nating maranasan ang pagkawasak para mas maramdaman natin ang halaga ng muling pagbuo. Ang daming nasayang na panahon. Sambit ni Clara na may bahad pa rin ng lungkot sa boses. Pero sa mga batang yon, para bang nabigyan tayo ng panibagong simula. Wala tayong dapat pagsisihan, sagot ni Mateo. Dahil lahat ng sakit, dinala tayo dito. Sa araw na ito. Sa kanila. Maya-maya lumapit si Lily, hawak ang isang papel. Mama, Taytay, tingnan niyo po. Gumawa po kami ni Iris ng family tree. Inabot ni Clara ang papel. Sa gitna ay may drawing ng isang malaking puso. Mula rito ay may mga sanga. May tag na Mama Clara, Taytay Mateo, Lily at Iris. Sa itaas may nakasulat na pamagat. Pamilya ng pagmamahalan, hindi lamang ng dugo. Napaluha si Clara. Hinaplas niya ang pisngi ng anak. Ang galing mo talaga, anak. Tumakbo rin si Iris papalapit. At may sorpresa pa po kami. Talaga? Tanong ni Mateo. Tumango si Iris. Poetry reading po sa loob ng bahay mamaya. Galing po sa poems na ginawa namin sa art class. Pagsapit ng hapon, inihanda na ng mga batang maliliit na program. Sa loob ng mansyon may mga lobo, upuang may pangalan, at isang improvised stage gamit ang beanbags. Welcome to our first family talent show, sigaw ni Lily, sabay palakpak ni Iris. Unang tumula si Iris, may bitbit na papel at bahagyang nanginginig ang boses. Sa loob ng matagal na gabi, ako'y tahimik na naghihintay. Hindi ko alam kung may darating, kung mayayakap sa akin ng tunay. Ngunit isang araw may liwanag na dumating, hindi ko inaasahan. Isang mama, isang taytay, at isang ate. Pamilyang walang kapantay sa pagmamahalan. Tumulo ang luha sa mata ni Clara. Si Mateo ay tahimik, ngunit dama sa bawat kibot ng mukha niya ang lalim ng damdamin. Ang galing mo, anak, sabi ni Clara sabay yakap kay Iris. Sumunod naman si Lily. Hindi siya tumula pero kumanta siya ng awiting pinamagatang, 2 puso, 1 tahanan. Maliit ang boses niya ngunit puno ng damdamin.
Pagkatapos ng kanilang performance, sabay silang yumuko sa harap ng mga magulang nila. Maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng tahanan. Tumayo si Mateo at niyakap ang dalawa. Kami ang dapat magpasalamat dahil binuo ninyo kami. Kinabukasan, opisyal na isinagawa ang simpleng adoption ceremony ni Lily sa harap ng legal counsel ni Mateo at ng ilang piling saksi. Nakasuot ng puting bestida si Lily habang pinipirmahan ng mga dokumento. Si Iris naman ay nakasuot rin ng puting damit bilang tanda ng pagkakabuo. Simula sa araw na to, formal na pahayag ng abogado. Si Lily ay tinuturing ng legal na anak na Mateo at Clara Alcaraz. May karapatan, pangalan at kinabukasan, kasama ang kanyang kapatid na si Iris. Palakpakan ng lahat sa loob ng silid. Habang lumalabas sa korte, sabay na binuhat ni Mateo sina Lily at Iris. Ready na ba kayo sa bagong chapter ng buhay natin? Tanong niya. Opo! Sabay na sagot ng mga bata. Anong gusto niyong gawin ngayon? Tanong ni Clara na nakangiti. Mag-ice cream po! Sabay naman nilang sagot. At ganun nga ang ginawa nila. Isang simpleng araw, isang masayang pamilya sa gitna ng lungsod. Parang walang dumaan na unos. Parang lahat ng sugat ay napawi. Ngunit sa di kalayuan, sa anino ng katahimikan, may paparating na unos na hindi nila inaasahan. Isang huling pagsubok na susukat sa lahat ng pagmamahal at paninindigang kanilang naipundar. Ang kwento nila ay hindi pa tapos. Isang linggo matapos ang masayang adoption ceremony, tahimik na bumalik sa dating rutina ang pamilya Alcaraz. Tila lahat ng sugat ay unti-unting naghihilom. Ngunit isang hapon habang naglalaro sina Iris at Lily sa likod ng hardin, biglang napaupo si Iris at napahawak sa tagiliran. Mama, mahina niyang tawag nang makita siyang dumarating. Masakit po ang tiyan ko. Agad na lumapit si Clara, habang si Lily naman ay takot na lumapit din. Masakit po ba ate? Opo. Sagot ni Iris, nangingilid ang luha. Ang sakit, hindi ako makahinga. Agad siyang isinugot ni Mateo at Clara sa ospital. Sa ER, nagsagawa ng ilang pagsusuri. Ang mga doktor habang ang mag-asawa naman ay halos hindi makahinga sa kaba. Mula sa mga blood tests hanggang sa ultrasound, bawat hakbang ay lalong nagpapabigat ng damdamin. Pagbalik ng doktor sa waiting room, dala niya ang resultang ikinagulat ang lahat. Mr. at Mrs. Alcaraz, kailangan po nating mag-usap. Sa loob ng private room, tahimik na nakaupo si Mateo, habang si Clara ay mahigpit na hawak ang kamay ng asawa. May nakita po kaming abnormal sa kaliwang kidney ni Iris. Panimula ng doktor. May malubhang damage ang organ at kung hindi siya maisasalang sa kidney transplant sa lalong madaling panahon. Napasinghap si Clara. Gaano po kabilis, Doc? Buwan, baka linggo, depende sa paglala. Parang gumuho ang mundo nila. Si Iris, ang batang pinaghirapan nilang hanapin, ay unti-unting inaalisan ng pagkakataong mabuhay. Hanap po kami ng donor. Mabilis ang sagot ni Mateo. Kami na mismo magdodonate kung pwede. Ngunit pagdating ng compatibility test, lumabas ang masakit na katotohanan. Hindi sila match. Walang ibang kamag-anak. Walang kapatid na kadugo. Walang natitirang posibilidad. Maliban kay Lily. Hindi sinadya na dumaan si Lily sa likod ng doktor at narinig ang pag-uusap. Tahimik siyang lumapit. Hawak ang laruan niyang si Bonnie at marahang sinabi, Pwede po ako. Lumingon si Clara. Lily anak, hindi mo kailangan. Mama, sabat ni Lily, tumulo ang luha. Ayoko pong mawala si Ate Iris. Siya lang po ang best friend ko. Siya po ang kambal ko. Nagpumilit si Mateo at Clara na wag itong payagan. Ngunit pinatawag ng doktor ang ethics board para sa emergency case evaluation. Lahat ay legal, lahat ay posible kung si Lily ay magbobolontaryo. Nang lumabas ang resulta ng compatibility test, isa lamang nakasaad. Lily Alcaraz, perfect match. Ngunit isang detalye pang natuklasan ng mga doktor. Sa kabila ng malusog na itsura ni Lily, may kakaibang marka sa likod ng kanyang batok. Isang maliit na tatsulok na parang paso ng lumang branding iron.
Naipasuri ito kasama ang lumang medical record na nakuha sa ospital kung saan siya ipinanganak, natuklasan ng mas malalim na katotohanan. Ginamit si Lily sa experimental medical program noong sanggol pa siya. Isinalang sa isang clinical trial na sinadyang palitan ng kanyang bone marrow at baguhin ang ilang organ function para sa laboratory research. At ayon sa confidential report, ang trial ay failed. Ang mga bata na sumailalim dito ay may tinawag na biological shelf life. Maximum na 7 to 8 years lang ang itatagal ng katawan bago tuluyang bumigay. Napatulala si Clara. Ang ibig sabihin nito, bulong ni Mateo. May taning ang buhay ni Lily, sagot ng doktor. Base sa development ng cell regeneration niya, baka 1 hanggang 2 taon na lang ang natitira sa kanya. Ngunit dahil sa unique na structure ng katawan niya, pwede siyang maging donor at perfect ang compatibility para kay Iris. Lumapit si Lily sa kanila. Sa murang edad, tila mas matatag pa siya kesa sa mga matatanda. Mama, Taytay, mahina niyang sabi. Ayoko po mawala si Ate Iris. Baka yun na lang po ang regalo ko sa kanya bago ako umalis. Lily, umiiyak na sagot ni Clara. Hindi kita hahayaang mawala. Pero hindi po ako natatakot, sagot ng bata. Alam ko pong mahal niyo ako. At kahit saglit lang ako sa mundo, naging masaya ako nang dahil sa inyo. Dumaan ang ilang araw ng mahirap na pagdedesisyon. Wala silang pinilit. Wala silang tinakot. Ngunit si Lily, araw-araw ay tumabi kay Iris. Kinakwentuhan, niyakap. Sa huli, siya mismo ang nagsabi, Doc, ready na po ako. Isinagawa ang operasyon sa isang pribadong ospital, malayo sa mata ng media. Mahigpit ang naging seguridad. Lahat ay handang isakripisyo, alang-alang sa isa't isa. Lumipas ang 6 na oras, matagumpay ang transplant. Nakaligtas si Iris. Ngunit si Lily, matapos ang ilang araw ng pagkikipaglaban, unti-unting humina ang katawan. Isang gabi habang yakap-yakap ni Clara sa hospital bed ng batang pinag-alayan ng lahat, bumulong si Lily sa kanyang tenga. Mama, kapag lumaki po si Iris, sabihin niyo po sa kanya, huwag siyang matakot na magmahal. At sa huling hininga ay may ngiti sa kanyang labi. 3 taon ang lumipas, isang foundation ang itinatag ni na Mateo at Clara. The Lily Grace Foundation para sa mga batang isinasailalim sa illegal na medical experimentation. Si Iris ngayon ay malusog at matalino. Palagi niyang sinasabi sa mga interview, dahil sa ate kong si Lily, nabuhay ako. At sa bawat araw na buhay ako, isusulat ko ang pangalan niya sa puso ko. At si Clara sa kanyang silid, may 2 pendant sa isang kahon, isa para kay Iris at isa para kay Lily. Magkaibang dugo, magkaibang simula. Ngunit iisang wakas, ang pamilya kung saan ang pagmamahal ay hindi kailanman binibilang ng tagal ng panahon, kundi ng lalim ng puso. Bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Kung iniwan ka ng boss namin, baka may